Piniga nila ang aking dugo para maging luho habang pinapakain ng tira-tira ang aking mga anak. Habang nagpupunas ako ng dumi ng matatanda sa Italia, nagpapakasasa sa bagong alahas ang aking biyenan. Wala na siyang pakinabang, palayasin ang mga batang iyan. Sigaw niya nang akalain niyang umuwi akong pulubi. Ngunit hindi niya alam, ang inang sinira niya ay babalik bilang bagyo ng hustisya. Handa na ba silang magbayad? Kahit magpadala pa ang nanay ninyong feeling mayaman ng 100,000 piso galing Italy, sa akin pa rin kayo nakapangalan. Kumain kayo ng tira-tira dyan, mga palamunin. Utang na loob ninyo sa akin na may bubong pa kayong sinisilungan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw mula sa maliit na speaker ng isang lumang telepono, tila mga patalim na walang awang humiwa sa malalim na katahimikan ng madaling araw. Sa loob ng isang masikip at malamig na silid sa Milan, nakaluhod si Wency sa sahig habang maingat na minamasahe ang kulubot at naninigas na binti ng isang matandang Italyana na nag-agaw buhay. Ang kanyang mga kamay na namumula at nagbabalat dahil sa tapang ng sabon at pagbabad sa nagyayelong tubig araw-araw ay biglang nanigas. Ang makapal na medyas na hawak niya para sana ibalot sa giniginaw na paa ng matanda ay tuluyang nahulog sa malamig na marmol nang hindi niya namamalayan. Hindi siya makahinga. Tila biglang ninakaw ang lahat ng hangin sa loob ng silid. Walang luhang pumatak sa kanyang mga pisngi. Walang tili na lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit sa loob-loob niya ay naramdaman niya ang pagkawasak ng isang buong mundo. Ang matinding lamig ng taglamig sa labas ng bintana ay tila pumasok sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang bawat pintig ng kanyang puso. Nanginig ang kanyang mga balikat. Dahan-dahan niyang inabot ang telepono. Ang kanyang magaspang na daliri ay maingat na humagod sa basag na screen kung saan nakangiti ang dalawa niyang anak na sina Lazaro at Mireya. Ibinuhos niya ang kanyang dugo at pawis sa dayuhang lupa. Nagtitiis sa pangaalipusta at matinding pangungulila. Sa paniniwalang ang bawat ipinapadala niyang pera ay nagbibigay ng maayos at ligtas na buhay sa mga bata. Ngunit ang boses na yon ng kanyang biyenan na si Doña Candelaria na aksidenteng naipadala bilang isang voice message ay walang awang sumira sa kanyang nag-iisang ilusyon. Sa kabilang dako ng mundo, sa ilalim ng malupit at nakapapasong sikat ng araw sa Nueva Ecija, ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa narinig ni Wency. Nakatayo si Lazaro, isang 10 taong gulang na batang lalaki na may payat at maliit na pangangatawan na hindi tugma sa kanyang edad, habang nanginginig na itinatago sa kanyang likuran ang isang lumang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, puno ng luha na pilit niyang pinipigilang tumulo habang nakatingin sa nakababahalang bulto ng kanyang lola. Nakatayo si Doña Candelaria sa kanyang harapan, suot ang isang mamahaling bestida na yari sa pinong tela, habang mayabang na ipinapakita ang isang bagong gintong pulseras na kumikinang sa kanyang pulso. Ang mga luhong ito ay binili gamit ang mismong perang ipinadala ni Wency na nakalaan sana para sa pag-aaral at bitamina ng mga bata. Marahas na hinablot ng matanda ang telepono mula sa maliliit at nanginginig na kamay ng bata. Bakit mo hawak iyan? Nagsusumbong ka na naman sa pabaya mong nanay? Bulyaw ni Candelaria. Ang kanyang muka ay nababakas ng labis na pandidiri at kawalang awa. Akala mo ba may pakialam siya sa inyo? Kung hindi dahil sa akin, sa kalsada kayo pupulutin. Utang na loob ninyo ang mga buhay ninyo sa akin. Ngayon, lumabas ka. Buhatin mo ang mga sako ng bigas sa tindahan at huwag kang papasok hanggat hindi mo natatapos iyon. Kapag hindi, walang kakainin ang sakitin mong kapatid. Kinagat ni Lazaro ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Pinigilan niyang humikbi. Sinulyapan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Mireya na nakaupo sa malamig na semento, nakayuko at labis na nanginginig habang pilit na kinukusot ang mga mabibigat na maong ng kanilang tiyahin na si Beatrice. Wala siyang magawa kundi tumango ng marahan
at mabigat ang mga paang naglakad palabas sa ilalim ng tirik na araw. Habang pinapanood ni Candelaria ang paghihirap ng kanyang sariling apo, nang may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi, hindi niya napansin ang isang tahimik na presensya sa labas ng kanilang bagong pinturahang gate. Isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket ang walang kibo na nakatayo sa likod ng malaking puno ng mangga. Ang lalaki ay maingat na nag-aangat ng isang kamera. Kinukuhanan ng litrato ang bawat patak ng pawis at paghihirap ni Lazaro na bumubuhat ng sako ng bigas na halos kasing bigat ng kanyang maliit na katawan. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang lalaking ito o kung bakit siya naroon. Ngunit ang kanyang mapanuring mga mata ay tila nagbabadya ng isang malaking unos para sa pamilya Arguelles. Samantala, sa madilim at tahimik na silid sa Milan, halos mabaliw na si Wency sa pag-aalala. Nanginginig ang buong katawan na muli niyang pinindot ang numero ng kanyang anak. Nagdasal siya ng taimtim na sana ay may sumagot, na sana ay marinig niya ang boses ni Lazaro na nagsasabing nagkakamali lang siya ng narinig. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang isang malamig at walang pusong boses ng isang makina na nagsasabing ang numero ay hindi na maaabot. Sinundan ito ng sunod-sunod at mahabang patlang ng naputol na linya. Isang nakabibinging katahimikan na tila mga pako na unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib. Dumausdos siya sa malamig na sahig, mahigpit na niyakap ang kanyang sarili. Habang ang isang matinding katanungan ay nagsimulang lumamon sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan pa niya hahayaang patayin ng mga kadugo niya ang kanyang mga anak, habang siya ay nagpapakamatay sa kabilang dulo ng mundo. Paulit-ulit na naglalakad si Wency sa loob ng maliit niyang inuupahang silid sa Milan. Mahigpit niyang pinipisil ang kanyang mga kamay habang pilit na kinakalma ang sarili. Ramdam sa bawat hakbang niya ang matinding pag-aalala para sa kanyang mga anak. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri nang yumuko siya at halongkatin ang ilalim ng kanyang lumang maleta. Tila may hinahanap na matagal nang nakatago roon. Hinahanap ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Mula sa pinakailalim ng mga nakatuping damit, nahagip ng kanyang mga daliri ang isang kupas na business card. Nakasulat doon ang pangalan ng isang taong huli niyang nakita maraming taon na ang nakararaan. Sa Pilipinas, ang malalim na gabi ay binasag ng pag-ilaw ng isang cellphone sa ibabaw ng isang mahogany na mesa. Kinuha yon ni Attorney Zorion Mercado. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng pagod mula sa pagbabasa ng mga makakapal na kaso. Ngunit agad na napalitan ng pag-aalala nang makita ang pangalan sa screen. Sinagot niya ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado, malalim, at nagbibigay ng kakaibang ginhawa, isang matinding kaibahan sa halos nauubusang hininga ni Wency sa kabilang linya. Sa pagkarinig ng boses ni Zorion, tuluyang bumigay ang matapang na pader na matagal nang itinatayo ni Wency. Kasabay ng walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha, isinumbong niya ang bawat masasakit na salitang binitawan ni Doña Candelaria sa voice message at ang nakapanghihilakbot na kawalang katiyakan sa kalagayan ni Lazaro at Mireya. Sa loob ng kanyang opisina, mahigpit na naikuyom ni Zorion ang hawak niyang silver na ballpen hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa matinding habag at pinipigilang galit para sa babaeng lubos na nasasaktan. Habang pinakikinggan niya ang mga hikbi ni Wency, ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humaplos sa isang lumang litrato na nakapatong sa gilid ng kanyang mesa. Isa itong kuha noong sila ay nasa kolehiyo pa, kung saan nakangiti si Wency nang walang anumang bahid ng pighati. Tahimik na nangako si Zorion sa kanyang sarili na ibabalik niya ang nangiting iyon, kahit ano pa ang maging kapalit. Hindi siya magsasayang ng kahit isang segundo. Ipinaalam niyang magmamaneho siya patungong Nueva Ecija sa mismong oras na yon upang palihim na alamin ang tunay na kalagayan ng dalawang bata. Pinakiusapan niyang magpakatatag si Wency
at maghintay sa kanyang balita. Binalot ng makapal na hamog ang lansangan habang mabilis na binabagtas ni Zorion ang daan papuntang probinsya. Pagsapit niya sa tapat ng malaking bahay ni na Doña Candelaria, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa isang madilim na sulok sa ilalim ng mga puno. Subalit bago pa man siya makalabas upang magmasid, napansin niya ang isang itim na pickup truck na nakaparada sa di kalayuan. Walang plaka ang sasakyan at ang nagmamaneho nito ay tila nakatutok din sa malamansyong bahay ng mga Arguelles. Isang malamig na kaba ang gumapang sa batok ni Zorion. Sino ang taong iyon at ano ang kanyang kailangan sa pamilya ng babaeng pinoprotektahan niya? Ilang oras ang lumipas na tila isang buong dekada para kay Wency na nanatiling nakatitig sa kawalan sa kanyang silid sa Italia. Biglang nagliwanag ang screen ng kanyang telepono. Isang maikling mensahe mula kay Zorion ang bumulaga sa kanya. Nakasulat doon na nakita na niya ang mga bata, ngunit kailangan ni Wency na mas tatagan ang kanyang loob sa mga susunod na larawang ipapadala niya. Ang nakakapasong liwanag mula sa screen ng telepono ay tila naging tanging tanglaw sa nagdidilim niyang mundo. Mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng isang malagong puno ng mangga, tahimik na pinagmasdan ni Zorion ang bahay ng mga Arguelles. Ang kabuuan ng tirahan ay bagong pintura ng kulay krema. May matataas na bakod at nag-uumapaw sa kasaganaan. Ngunit ang karangyaan ito ay nakasusuka para sa abogado, lalo na nang makita niya ang eksena sa likod ng magarbong bakal na gi. Nakasandal si Doña Candelaria sa isang malambot at mamahaling silyang yantok sa kanilang balkonahe. Suot ng matanda ang isang makintab na bestidang sutla, tamad na kumakain ng mga imported na ubas habang walang awang nagbabato ng mga masasakit na salita. Sa ibaba, sa isang gilid ng magaspang na semento na walang anumang silong mula sa nakapapasong init ng araw, nakaluhod ang 7 taong gulang na si Mireya. Halos butot balat na ang bata. Ang kanyang maliliit at nanginginig na mga kamay ay pilit na kinukuskos ang isang tumpok ng mga makakapal na maong na pag-aari ng kanyang tiyahing si Beatriz. Sa tulong ng lente ng kanyang kamera, malinaw na nakita ni Zorion ang maliliit na patak ng dugo na umaagos mula sa mga nagkasugat na daliri ni Mireya, dulot ng labis na pagbabad sa matapang na sabon at walang tigil na pagkusot. Isang matinding pag-ikot ng sikmura ang naramdaman ni Zorion nang palihim na lumapit si Lazaro sa kapatid. Mabilis na inabot ng batang lalaki ang isang piraso ng matigas at pinag-isang tinapay na pilit niyang itinago mula sa kanyang sariling almusal. Gamit ang laylayan ng kanyang marumi at manipis na kamiseta, maingat at punong-puno ng pagmamahal na pinunasan ni Lazaro ang pawis na tumutulo sa noo ni Mireya. Nang lumingon si Candelaria upang sumigaw muli, mabilis na hinarang ni Lazaro ang kanyang maliit na katawan upang takpan ang kapatid. Ang mga mata ng 10 taong gulang na bata ay nag-aapoy sa isang tahimik ngunit matibay na paninindigan na saluhin ang lahat ng galit ng kanyang lola. Huwag lamang masaktan pa ang kanyang nakababatang kapatid. Walang tigil sa pagkuha ng mga litrato si Zorion. Tinitiyak na ang bawat patak ng dugo at pawis ng mga bata ay magsisilbing matibay na ebidensya. Upang mas mapalalim ang kanyang investigasyon, nilapitan niya ang isang matandang kumukuha ng kalakal sa di kalayuan. Nang tanungin ni Zorion, napabuntong hininga si Mang Kiko at rumehistro ang awa at takot sa mga kulubot nitong mata. Ikinuwento ng matanda na araw-araw ay ganito ang sinasapit ng 2 bata na itinatago ni Candelaria ang kanyang kalupitan sa likod ng salitang disiplina at pagpapalaki ng maayos. Ngunit may isang bagay na ibinulong si Mang Kiko na nagpakunot sa noo ng abogado. Ayon sa matanda, tuwing gabi ng Biyernes, may isang lalaking nakamotor na palaging nakasuot ng itim na helmet ang palihim na pumupunta sa likod ng bahay ng mga Arguelles upang tumanggap ng isang makapal na sobre mula mismo kay Candelaria.
Wala sino man ang nakakaalam kung sino ang lalaking ito. Sa kabilang panig ng mundo, binalot ng kakaibang kaba si Wency nang bumungad sa kanyang computer ang isang email mula kay Zorion. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang mga kalakip na litrato. Nang lumitaw sa screen ang larawan ng maliliit at dugo ang mga kamay ni Mireya at ang pagod na anyo ni Lazaro na pinipilit magpakamatalik na tagaprotekta ng kanyang kapatid, tila pinunit ng buhay ang puso ng isang ina. Isang nakakabinging hagulgol ang nagpumiglas mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib, subalit mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig ng dalawang kamay. Ang mga maiinit na luha ay sunod-sunod na pumatak, hinugasan ang mga bakas ng kanyang sariling pagpapagal. Wala na siyang pakialam sa trabaho, wala na siyang pakialam sa anumang hirap na naghihintay. Kasabay ng pag-apaw ng matinding puot at nag-aalab na pagmamahal sa kanyang puso ay ang marahas at matunog na paglapat ng takip ng kanyang lumang maleta. Isang hudyat na hindi na siya muling magtitiis. Pinahid ni Wency ang huling patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Kasabay ng pagtuyo ng kanyang mga pisngi ay ang pagkawala ng anumang bakas ng kahinaan sa kanyang puso. Wala nang puwang ang pag-iyak at pagmamakaawa. Ang babaeng naging alipin ng pag-ibig sa pamilya at naging bulag sa mga kasinungalingan ay namatay na sa gabing iyon. Sa halip, isang malamig at matalim na determinasyon ang pumalit sa kanyang kaluluwa. Mabilis siyang kumilos, inipon ang lahat ng mga resibo ng padala, mga dokumento mula sa bangko, at mga katibayan ng bawat sentimong pinaghirapan niya sa Italia. Kinabukasan, walang pag-aalinlangang kinausap ni Wency ang kanyang Italianong amo upang magbitiw sa trabaho. Nagtungo siya sa bangko at kinuha ang lahat ng kanyang ipon, ang perang naging kapalit ng kanyang dugo, pawis at mga nawalang taon sa piling ng kanyang mga anak. Inilipat niya ang kabuuang halaga sa isang lihim na bank account na maingat na inihanda ni Attorney Zorion. Nag-iwan lamang siya ng ilang barya sa kanyang bulsa, sapat lamang para sa kanyang gagamiting transportasyon. Handa siyang mawalan ng lahat sa paningin ng iba, mabawi lamang ang kaisa-isang yaman na may halaga sa kanyang buhay. Humarap siya sa lumang salamin sa loob ng maliit niyang banyo. Matagal niyang minasdan ang sariling mukha, ang mga matang halatang kulang sa pahinga, at ang anyong tila pasan ang bigat ng maraming alaala. Maya-maya, kumuha siya ng gunting at dahan-dahang pinaikli ang kanyang mahaba at maitim na buhok. Habang isa-isang nalalaglag ang mga hibla sa sahig, pakiramdam niya'y unti-unti rin niyang iniiwan ang dating bersyon ng kanyang sarili. Hindi niya inintindi kung maging pantay man ito o hindi. Hinayaan niyang manatiling magulo ang bagong ayos ng kanyang buhok. Pagkatapos, nagsuot siya ng pinakaluma at pinakamanipis niyang damit, iyong halos himulmul na at ginagamit na lamang niyang pamunas ng sahig. Nilagyan niya ng maiitim na anino ang ilalim ng kanyang mga mata at pinaputla ang kanyang mga labi upang magmukhang isang taong tinaningan na ng buhay. Sa paningin ng sinuman, isa siyang patapon at talunang umuwi ng walang bit-bit kundi kahihiyan at sakit. Habang inilalagay niya ang ilang gamit sa isang sira-sirang bag, tumawag si Zorion. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay mabigat at puno ng matinding pag-aalala. Ipinaalala nito ang panganib ng kanyang binabalak at ang posibilidad na mas lalo siyang saktan ng kanyang biyenan kung iisipin nitong wala na siyang pakinabang. Subalit hindi natinag ang pasya ni Wency. Ang kanyang tugon ay mababa. Garalgal, ngunit kasing tigas ng bato. Para malaman ko kung sino ang demonyo, kailangan kong maging kaawa-awa, Zorion. Kailangang makita ng sarili kong mga anak kung paano ako itaboy ng lola nila. Doon lang nila maiintindihan na walang ibang kakampi sa bahay na yon, kundi ako. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahang kinuha ni Wency ang pinakamurang economy ticket pabalik ng Pilipinas. Ang kanyang magagaspang na daliri ay maingat na dumampi sa manipis na papel.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at paulit-ulit na inusal ang mga pangalan ni na Lazaro at Mireya. Tila isang taimtim na panalangin na binibigkas sa gitna ng isang madilim na simbahan upang humingi ng lakas mula sa itaas. Habang inihahanda ni Wency ang kanyang sarili sa malaking digmaan, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa loob ng marangyang sala ng mga Arguelles sa Nueva Ecija. Abala si Beatriz sa paglalagay ng mapulang kulay sa kanyang mga kuko nang biglang umilaw ang kanyang bagong telepono. Isang internasyonal na numero mula sa Italia ang nakarehistro. Nang sagutin niya ito, isang boses ng Pilipina na hindi niya kilala ang nagbalita na si Wency ay sinibak sa trabaho, may malubhang sakit at nakatakdang i-deport pabalik ng Pilipinas nang walang dalang kahit isang kusing. Kumunot ang noo ni Beatriz at bago pa siya makapagtanong kung sino ang nasa kabilang linya, naputol na ang tawag. Sino ang nagmamalasakit na magbigay ng impormasyong yon sa kanila at ano ang tunay nitong motibo? Matapos ang mahabang oras ng nakakapagod na paglalakbay, tuluyang lumapag ang eroplano sa paliparan ng Maynila. Bumaba si Wency bitbit ang kanyang pira-pirasong bag, ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Nagsimula siyang umubo ng malakas, isang pag-ubong, tila galing sa pinakailalim ng kanyang baga na umagaw sa pansin ng mga nagmamadaling pasahero. Madilim ang kalangitan at nagbabadyang bumagsak ang isang malakas na bagyo. Ang mga maiitim na ulap ay kasing dilim ng hinaharap na sasalubong sa kanya, ngunit sa likod ng kanyang naghihinang anyo ay isang nag-aapoy na kaluluwang handang maningil. Isang napakalamig na simoy ng hangin ang marahas na nanuot sa manipis at punit-punit na damit ni Wency. Bumigat ang bawat hakbang ni Wency habang binabagtas niya ang maputik at pamilyar na daan patungo sa kanilang lugar sa Nueva Ecija. Patuloy sa pagbagsak ang mahinang ambon na unti-unting bumabasa sa kanyang numinipis at punit-punit na damit. Subalit mas nanlalamig ang kanyang puso nang tuluyan siyang makatayo sa harap ng malaki at nagtataas ang bakal na gate. Tinitigan niya ang magarbong estruktura at ang bagong pinturang kulay krema ng bahay. Ang bawat semento at bakal na nakikita niya ay binayaran ng kanyang mga luha, ng mga gabing tiniis niya ang matinding gutom at ng mga panahong hinahayaan niyang apihin siya ng mga dayuhan. Ngayon, ang bahay na pinangarap niyang maging pugad ng kaligtasan para sa kanyang mga anak ay naging isang matibay na palasyo ng mga halimaw. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, marahas niya na nang inuga ang trangkahan, lumilikha ng isang paulit-ulit na ingay na bumasag sa katahimikan ng buong kalsada. Sa loob ng bahay, nakaupo ang kanyang hipag na si Beatriz sa isang malambot at bagong biling pulang sofa na yari sa pelus. Tamad nitong iniihipan ang bagong kulay ng mga kuko habang nakakunot ang noo dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Ibinaba nito ang kanyang paa at inutusan ng ina na tingnan kung sinong istorbo ang nangahas na sirain ang kanilang tahimik na hapon. Nakangiting binuksan ni Doña Candelaria ang maliit na pinto ng gate. Marahil ay umaasang isa yon sa kanyang mga kaibigang nais makipagtsismisan. Ngunit ang pilit at gawa-gawang ngiti sa kanyang mga labi ay biglang naglaho at napalitan ng matinding gulat na agad ding nauwi sa labis na pandidiri. Tumambad sa kanya ang anyo ng isang babaeng mukhang namamalimos, basa ng ulan, magulo at maikli ang buhok, lubog ang mga mata at may suot na maruming basahan. Hindi makapaniwala ang matanda na ang kahabag-habag na nilalang na nasa kanyang harapan ay ang manugang na dati ay nagpapadala ng libo-libong piso sa kanya bawat buwan. Sa pagkakataong iyon, sinimulan ni Wency ang kanyang mapait na pagpapanggap. Dahan-dahan siyang napaluhod sa basang semento, umuubo ng malakas habang nanginginig na iniaabot ang kanyang mga kamay sa biyenan. Sa isang garalgal at pagod na boses, sinabi niyang nalinlang siya sa Italia. Pinauwi ng walang dalang kahit na isang kusing, at ngayon ay may iniindang malubhang sakit
na unti-unting umuubos sa kanyang lakas. Nagmakaawa siyang makita ang kanyang mga anak. Ang huling hiling ng isang inang malapit ng bawian ng buhay. Ngunit sa halip na maawa, umatras ng isang hakbang si Candelaria upang hindi madikit ang kanyang mamahaling seda sa maruming kamay ni Wency. Ibinaling ni Wency ang kanyang paningin sa ibaba at nakita niya ang isang pares ng kumikinang at sikat na brand ng sapatos na suot ng matanda. Sa isang kisap mata, nagbalik sa kanyang alaala ang mga malamig na gabi sa Milan kung saan umiinom lamang siya ng mainit na tubig at kumakain ng natirang matigas na tinapay ng kanyang amo. Matipid lamang niya ang perang ipinambili ng sapatos na yon. Isang matinding panggigigil ang namuo sa kanyang dibdib, ngunit pinanatili niya ang kanyang kaawa-awang ekspresyon. Habang patuloy na nagmamakaawa si Wency, may isang kakaibang pangyayari ang nakapukaw sa kanyang atensyon. Sa ikalawang palapag ng bahay, kung saan naroon ang maliit na kwarto ni Lazaro, biglang namatay ang ilaw kasabay ng pagkarinig ng kanyang boses. Bakit pinatay ng kanyang anak ang ilaw? Nagtatago ba ito sa takot? O may ibang nag-utos na patayin iyon upang hindi niya makita ang bata? Hindi na niya nadugtungan ang kanyang pag-iisip nang biglang iwaglit ni Candelaria ang kanyang mga kamay ng buong lakas. Ang mukha ng matanda ay nabaluktot sa labis na pagkasuklam at galit. Wala kang kwentang ina. Umuwi kang walang dala. Tapos ngayon ay babalik ka dito para ano? Para maging pabigat sa pamilyang ito? Matalim at mapanlait na sigaw ni Candelaria na umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Kasunod ng masasakit na salitang iyon, isang maliit na figura ang dahan-dahang lumabas mula sa madilim na pasilyo ng bahay, si Lazaro. Napatayo si Wency ng marahan, umaasang tatakbo ang anak para yakapin siya matapos ang mahabang panahon. Subalit nanlamig ang kanyang buong katawan. Walang luha ng pangungulila sa mga mata ng bata. Sa halip, tumitig si Lazaro sa kanya gamit ang isang matalim, malamig at punong-puno ng puot na paningin na hindi niya kailanman nakita sa kanyang sariling dugo at laman. Ang malamig at hindi pamilyar na titig na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang patalim na maaring isaksak sa kanyang puso. Sinubukan ni Wency na humakbang palapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na nakaabot sa kanyang mga anak. Sabik na maramdaman ang init ng kanilang mga yakap na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit sa bawat hakbang niya, isang hakbang din ang pabalik na ginawa ni Lazaro habang mahigpit nitong hinahawakan ang balikat ng nakababatang kapatid na si Mireya. Ginamit ng batang lalaki ang sariling katawan bilang kalasag. Tila ba isang panganib ang inang nasa harap nila. Anak, si mama ito. Nanginginig ang boses ni Wency. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng hindi nakikitang kamay. Wala kaming mama, sigaw ni Lazaro, at sa boses ng bata ay naramdaman ni Wency ang hapdi ng libu-libong sugat. Sabi ni Lola, kinalimutan mo na kami. Sabi niya, mas gusto mo raw ang buhay doon kaysa sa amin. Bumalik ka lang ngayon dahil wala ka ng pera, dahil may sakit ka na at kailangan mo nang mag-aalaga sa'yo. Napahawak si Wency sa kanyang dibdib. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng kanyang anak ay tila mga lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Candelaria at nakita niya ang isang mapanuyang ngiti sa mga labi ng matanda. Isang ngiti ng tagumpay. Alam ni Wency na ito ang bunga ng maraming taon ng pagtatanim ng galit at kasinungalingan sa isipan ng mga bata. Napansin ni Candelaria ang pagtitipon ng ilang mga kapitbahay sa labas ng gate at tila isang bihasang artista sa entablado. Bigla niyang binago ang kanyang anyo. Naglabas siya ng panyo at nagsimulang magpahid ng mga gawa-gawang luha. Habang ang kanyang boses ay naging malakas at puno ng pagkukunwari upang marinig ng lahat. Tingnan ninyo ang babaeng ito. Turo ni Candelaria kay Wency habang humaharap sa mga usisero. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking anak na si Tadeo.
Pero nang mamatay ang asawa niya, iniwan niya ang kanyang mga anak sa akin. Nagpakasarap siya sa Italia. Nilustay ang bawat sentimo sa mga lalaki doon. At ngayong wala na siyang pakinabang at bugbog na ng sakit, babalik siya para maging pabigat sa amin. Wala kang utang na loob, Wency. Wala kang hiyang babae ka. Hindi makapaniwala si Wency sa narinig. Ang bawat salita ay isang malaking kabaligtaran ng katotohanan. Ngunit ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng paghatol at poot sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Candelaria kay Wency at nang walang babala ay isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng manugang. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw. Sapat na lakas upang mapalingon ang lahat sa gulat. Dahil sa hina ng katawan na dulot ng pagpapanggap at tunay na pagod, natumba si Wency sa maputik na kalsada. Nanatili siyang nakadapa, ang kanyang muka ay nababahira ng putik at luha. Sa kabila ng galit na kanyang nararamdaman, ang tanging nakita niya ay ang mga kamay ni Lazaro. Ang maliit na kamay ng kanyang anak ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang sariling kamiseta. Nanginginig sa matinding emosyon. Gusto siyang lapitan ng bata. Nakikita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit ang takot kay Candelaria ay mas matimbang kaysa sa udyok ng dugo. Sa gitna ng mga kapitbahay, tahimik na nakatayo si Maestra Otilia, ang guro ni Lazaro. Hindi siya sumasali sa bulungan. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type ng isang mensahe. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Wency at sa mata pobreng si Candelaria. Biglang bumuhos ang isang malakas na ulan, kasabay ng pagkulog na tila nagmumura sa kalangitan. Marahas na hinablot ni Candelaria ang braso ni Lazaro at Mireya. Kinaladkad ang mga ito patungo sa gate, habang ang isa pang kamay niya ay kumuha ng ilang piraso ng rampa at lumang damit na pagmamay-ari ng mga bata at isinabog ang mga ito sa putikan, direkta sa tapat ni Wency. Huwag mong dungisan ang pamamahay na ito ng iyong kamalasan. Gising na sigaw ng matanda. Kung gusto mong maging ina, gawin mo yan sa kalsada. Isama mo ang mga palamuning iyan. Wala nang puwang ang mga talunan sa bahay na itinayo ng dangal ng mga Arguelles. Kasunod ng isang marahas at malakas na tunog ng pagsara ng gate, naiwan si Wency sa gitna ng kalsada, basang-basa ng ulan, at nakayakap sa ilang piraso ng basang damit ng kanyang mga anak. Ang lamig ng ulan ay hindi maikukumpara sa hapdi ng katotohanang ang gate na ipinagawa niya ay naging pinto ng impyernong naghiwalay sa kanya, sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa gitna ng humahagupit na hangin at walang tigil na pagbuhos ng ulan, hinablot ni Wency ang mga kamay ng kanyang dalawang anak. Wala na siyang lakas para makipagtalo pa sa matandang Candelaria na nakasilong sa loob ng mansyong nababaludutan ng kasakiman. Ang tanging mahalaga sa kanya ay mailayo ang mga bata sa lamig na tumatagos hanggang sa buto. Halos kaladkarin niya sina Lazaro at Mireya patungo sa isang lumang bahagi ng palengke na abandonado na sa gabi. Ang tunog ng bawat patak ng ulan sa bubong na yero ay parang paulit-ulit na hampas ng katotohanan sa kanyang pandinig. Na sa gabing ito, wala silang ibang matataguan kundi ang bawat isa. Nang makahanap si Wency ng isang sulok na hindi gaanong naaabot ng tumutulong tubig, agad niyang pinaupo roon ang mga bata sa ibabaw ng ilang pirasong karton. Halatang nanghihina si Mireya at paminsan-minsan ay inuubo habang nakasandal sa dingding. Hindi maiwasang mabahala ni Wency nang mapansing mainit ang noo ng bata at tila mabigat ang pakiramdam nito. Kaya naman, mabilis niyang inalis ang kanyang panlabas na damit at maingat na ipinantakip iyon kay Mireya upang kahit paano ay maging mas komportable ang anak at maingat niya itong ibinalot sa kanyang anak. Mahigpit niyang niyakap si Mireya, pilit na ibinabahagi ang natitira niyang init upang kahit paano
ay maging komportable ang bata sa malamig na gabi. Ngunit si Lazaro ay nanatiling nakaupo sa malayo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa isang malamig na posteng semento. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dilim, umiiwas sa tingin ng kanyang ina. Nang subukan ni Wency na hawakan ang kanyang buhok upang punasan ang basang noo ng bata, marahas itong umiwas. Ang galit sa mga mata ni Lazaro ay kasing lamig ng ulan sa labas. "Huwag mo akong hawakan!" bulong ni Lazaro. Ang boses ay puno ng pait. "Bakit ka pa bumalik? Okay na kami doon. Kahit pinapagalitan kami ni Lola, may bahay kami. Ngayon, nasa kalsada kami dahil sa'yo. Sabi ni Lola, makasarili ka raw. Pinatunayan mo lang na tama siya." Napapikit si Wency di mo. Ang bawat salita ay parang sariwang sugat sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya, sa malayo, dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang mga kamay sa harap ni Lazaro. Inilapit niya ang kanyang mga braso sa ilalim ng ilaw. Doon, nakita ni Lazaro ang mga hindi pantay na peklat mula sa paso ng mainit na tubig at mantika, ang mga nagkapal na kalyo sa kanyang mga palad at ang mga daliri na tila nabaluktot na dahil sa bigat ng trabaho sa loob ng maraming taon. "Anak, tignan mo ang mga kamay na ito," mahinang sabi ni Wency. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at emosyon. "Ang bawat peklat na nakikita mo, katumbas iyan ng isang buwan na baon ninyo. Ang bawat kalyo na nararamdaman mo, iyan ang naging pambayad sa kuryente at tubig na ginamit ninyo sa mansyong yon. Hindi ako nagpakasarap doon. Bawat gabi, umiiyak ako habang tinitignan ang picture ninyo dahil kahit gutom ako, ayaw kong magutom kayo. Niloko tayo ng lola ninyo, Lazaro. Kinuha niya ang lahat ng pinaghirapan ko habang pinapahirapan kayo." Nanlaki ang mga mata ni Lazaro habang nakatitig sa mga kamay ng kanyang ina. Ang mga kamay na akala niya ay humahawak ng luho sa ibang bansa ay mga kamay pala ng isang alipin para sa kanilang kinabukasan. Ang lahat ng kasinungalingan ni Candelaria ay tila isang salaming biglang nabasag sa kanyang harap. Ang pader ng galit ay tuluyang gumuho. Sa isang sandali, muling naging bata si Lazaro. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang ina at humagulgol ng malakas, isang paggiyak na puno ng pagsisisi at pangungulila. "Mama, sorry po, Mama." Sa gitna ng kanilang pagyakap, dahan-dahang gumalaw si Mireya sa kanyang pagkakahiga. May kinuha ang bata mula sa loob ng kanyang maliit at basang medyas, isang lukot-lukot na papel na binalot sa isang piraso ng plastik. Nang buksan ito ni Wency, nakita niya ang isang drawing na gawa sa uling. Larawan iyon ng 3 tao na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Kahit sa gitna ng gutom at hirap, itinago ni Mireya ang pangarap na makasama ang kanyang ina, habang ang mag-ina ay naglalabas ng lahat ng sakit sa ilalim ng tumutulong bubong, isang matunog na tunog ng gulong na dumadaan sa baha ang narinig nila. Ang liwanag ng isang sasakyan ay uent-unting lumalapit at tumama sa kanilang kinaroroonan. Ang nakasisilaw na puting liwanag ng headlamp ay tumago sa dilim ng palengke. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat nila. Ang pinto sa tabi ng driver ay dahan-dahang bumukas at isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba habang may hawak na malaking payong. Sa bawat hakbang nito sa baha, ang tunog ng tubig ay tila isang babala o marahil ay isang pangako ng kaligtasan. Nang maaninag ni Wency ang mukha ng lalaki sa ilalim ng liwanag, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Si Attorney Zorion Mercado ay nakatayo sa harap nila. Ang kanyang mukha ay nababakas ng matinding galit sa sinapit ng mag-ina. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hindi matatawarang habag para kay Wency. Sa gitna ng masukal na dilim at bumubuhos na ulan, ang matangkad na figura ni Attorney Zorion ay tila isang tanglaw
na hindi kayang patayin ng anumang unos. Ang bawat paghakbang ng kanyang sapatos sa malalim na tubig ay lumilikha ng maliliit na agos, papalapit sa tatlong mag-iina na nakasilong sa ilalim ng tumutulong bubong. Nang maaninag niya ang kalagayan ni Wency, basang-basa, nakayapak, at halos yakapin na ang sarili para lamang maibigay ang init sa mga anak, ay tila may humiwa sa puso ng abogado. Hindi na naghintay pa ng paliwanag si Zorion. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, hinubad niya ang kanyang makapal na Amerikana at idinampi ito sa mga balikat ni Wency. Ang init na nagmumula sa tela, na may kasamang pamilyar na bango ng lalaki, ay tila isang mahigpit na yakap na nagpaalala kay Wency na hindi na siya mag-isa. Walang imik na binuhat ni Zorion ang nanghihinang si Mireya, habang ang kabilang kamay niya ay matatag na humawak sa siko ni Wency upang alalayan itong tumayo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit para sa mga taong gumawa nito, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling banayad at puno ng katiyakan. Tama na ang pagpapanggap, Wency. Oras na para lumaban. Bulong niya habang inaalala ang kaligtasan ng pamilya. Sumama na kayo sa akin. Hindi ko hahayaang lumipas ang isa pang minuto na nasa kalsada kayo. Dinala sila ni Zorion sa isang maliit, ngunit napakalinis at ligtas na hotel sa gitna ng syudad ng Cabanatuan. Sa loob ng silid na yon, ang tunog ng ulan sa labas ay naging isang malayo at hindi na nakatatakot na ingay. Ang bawat patak ng tubig mula sa mainit na shower ay tila naghuhugas sa lahat ng putik at pait na tiniis nila sa ilalim ng kamay ni Candelaria. Pagkatapos maligo, ang dalawang bata ay mabilis na nakaramdam ng kaginhawaan. Sa harap ng isang mesang puno ng mainit na sarsa ng sopas at sariwang tinapay, sina Lazaro at Mireya ay kumain ng may kislap sa mga mata. Isang kislap na matagal nang pinatay ng gutom at takot. Habang mahimbing na natutulog ang dalawang bata sa malambot na kama, nakatayo si Wency sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Sa sandaling iyon, ang kanyang anyo ay nagbago. Ang kahinaan at pagiging biktima ay tuluyan ng natunaw sa init ng kanyang determinasyon. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ngayon ay tila dalawang matalas na talim na handang sumugat. Dahan-dahang lumapit si Zorion sa kanya. May hawak na isang basong gatas. Inabot niya ito kay Wency at ang kanilang mga daliri ay sandaling nagkadampi. Isang tahimik na sandali na puno ng mga emosyong hindi masabi ng mga labi. Sa mesa sa likuran nila, may isang makapal na brown folder na kanina lang ay iniabot ng isang tauhan ni Zorion. Doon nakatago ang mga lihim na dokumento na magpapabagsak sa imperyo ng kasinungalingan ni Candelaria. Ito na ang lahat, Wency. Sabi ni Zorion, ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Lahat ng transaksyon, lahat ng ebidensya ng pagnanakaw niya sa pera mo, pati ang mga dokumento ng bawat sakong bigas na pinabuhat niya kay Lazaro. Nakahanda na ang lahat para sa bukas. Tumango si Wency nang hindi lumingon. Lumakad siya patungo sa salamin ng dresser at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang maikling buhok ay tila naging simbolo ng kanyang bagong simula bilang isang mandirigma. Kinuha niya ang suklay at maingat na inayos ang kanyang anyo. Ang bawat galaw niya ay puno ng kalkuladong galit. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang mukha ni Candelaria. Nasisingilin niya ng bawat patak ng luha ng kanyang mga anak. Maghanda ka, Candelaria. Bulong ni Wency sa harap ng salamin. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Dahil sa gabing ito, ang inang itinaboy mo sa putikan ay babalik para bawiin ang lahat. At sa pagkakataong ito, wala nang luha ang masasayang. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag lamang ng mahinang pag-ilaw ng telepono ni Zorion. Isang mensahe ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero na may kalakip na litrato ng bahay ni na Candelaria na may mga bagong panauhin sa gitna ng gabi. Isang misteryosong panganib ang tila nag-aabang sa kanilang muling pagtatagpo. Kinabukasan,
Sa loob ng opisina ni Attorney Zorion, na amoy lumang papel at kape, nagtipon-tipon ang mga taong magsisilbing boses ng hustisya para kay Wency. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila nagbibigay ng bagong liwanag sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Nakaupo si Wency sa gitna, tuwid ang likod at walang bakas ng panginginig, habang nakikinig sa bawat ulat na inilalahad sa harap niya. Dumating si Maestra Otilia, ang guro ni Lazaro, bitbit ang isang lumang record book at ang kanyang mga alaala ng pighati. Kasama niya si Nurse Talitha mula sa Barangay Health Center. Ipinakita ni Talitha ang mga litrato at medical record na lihim niyang itinago, mga dokumento ng bawat pagkakataong dinala si Mireya sa center dahil sa matinding panghihina ng katawan at mga galos na hindi maipaliwanag. Ang bawat pahina ay tila isang piping saksi sa kalupitang naganap sa loob ng mansyon ng mga Arguelles. Hindi ko na kayang manahimik pa, Wency, sabi ni Maestra Otilia habang nangingilid ang luha. Nakita ko kung paano magtiis si Lazaro. Nakita ko kung paano niya tipirin ang bawat sentimo para lang may maipakain sa kapatid niya. Heto, ibabalik ko ito sa'yo. Inilapag ng guro sa mesa ang isang maliit at kupas na ipit sa buhok na may disenyong paru-paro. Ipinagbili iyan ni Mireya sa akin noong nakaraang buwan para lang may pambili siya ng isang balot ng tuyo. Hindi ko yan tinanggap bilang bayad. Itinago ko yan dahil alam kong darating ang araw na hahanapin mo ang bawat piraso ng alaala ng mga anak mo. Humigpit ang kapit ni Wency sa gilid ng kanyang upuan. Ang maliit na ipit na yon ay tila naging apoy na lalong nagpaalab sa kanyang galit. Kasunod nito ay naglahad si social worker Felisa ng mga dokumentong magtitiyak na mawawalan ng anumang karapatan si Candelaria sa mga bata. Sa tulong ni Zorion, napatunayan din sa pamamagitan ng mga bank statement na ang 100,000 piso na ipinapadala ni Wency buwan-buwan ay hindi napunta sa mga bata, kundi sa mga luho, alahas, at mga ari-arian na nakapangalan lahat kay Candelaria. Nilapitan ni Zorion si Wency at mahinang sinabi, "Wency, tignan mo ang ulat na ito. Buwan-buwan kang nagpapadala ng 100,000 piso. Pero wala pang 500 piso ang ginagastos nila para sa pagkain ng mga anak mo." Nang matapos ang pulong at lumabas na ang iba, naiwang mag-isa sina Wency at Zorion sa loob ng opisina. Tila bumigay ang matitigas na balikat ni Wency. Isinandal niya ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan at ipinikit ang mga mata. Dinaramdam ang bigat ng lahat ng impormasyong kanyang nalaman. Lumapit si Zorion nang walang ingay. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mainit na palad sa balikat ni Wency. Isang simpleng haplos, ngunit puno ng suporta at pag-unawa na hindi kailanman naramdaman ni Wency mula sa kanyang asawa o sa pamilya nito. "Nandito lang ako, Wency. Hindi ka na nag-iisa sa laban na ito," mahinang hiling ni Zorion. Ang kanyang boses ay tila isang lunas sa mga sugat ng kaluluwa ni Wency. Sandaling dumilat si Wency at tumingin sa mga mata ng abogado, isang pagtingin na puno ng pasasalamat at isang umuusbong na damdaming higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit kapwa nila alam na kailangan muna nilang tapusin ang bagyong sinimulan nila. Binuksan ni Zorion ang huling pahina ng folder at may isang dokumentong nagpatahimik sa kanilang dalawa. Ito ang orihinal na titulo ng lupa kung saan nakatayo ang mansyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pangalang nakasulat doon bilang tunay na may-ari ay hindi si Candelaria at hindi rin si Tadeo. Isang pangalang pamilyar, ngunit matagal nang nawala sa eksena ang nakalagda doon. "Sakto ang timing natin," wika ni Zorion habang may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Magpapabongga ng handaan si Doña Candelaria bukas ng gabi. Ipinagdiriwang niya ang pagkakapalayas sa iyo at ang bagong tagumpay ng kanyang pamilya.
Inimbitahan niya ang lahat ng mga maimpluwensyang tao sa bayan para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wency. Kung ganoon, huwag nating hayaang maging malungkot ang kanyang pagdiriwang. Bigyan natin siya ng isang palabas na hinding-hindi niya malilimutan. Mula sa malayo, tila naririnig na ni Wency ang malakas at masayang musika mula sa bahay ng mga Arguelles, isang musikang malapit nang mapalitan ng tunog ng nagbabagsakang pangarap at ang pagbagsak ng isang mapagmataas na kaharian. Ang mansyon ng mga Arguelles ay nagliliwanag na parang isang bituin sa gitna ng madilim na gabi ng Nueva Ecija. Ang bawat sulok ng malawak na bakuran ay napapalamutian ng mga mamahaling ilaw na tila nakikipagkumpetensya sa ningning ng mga bituin. Amoy na amoy sa hangin ang masarap na samyo ng bagong litson, mga putahing banyaga, at ang halimuyak ng mamahaling alak. Ito ang gabi ng pagdiriwang ng tagumpay ni Doña Candelaria. Isang pagtitipong tinawag niyang gabi ng pasasalamat. Ngunit sa katotohanan ay isang marangyang pagpapakitang gilas ng kanyang nakaw na yaman. Sa gitna ng sala, nakatayo si Doña Candelaria na parang isang reyna. Suot niya ang isang bestidang yari sa pinakamahal na telang sutla na kulay ginto na tila sumasalamin sa mga alahas na nakasabit sa kanyang leeg at mga braso. Sa tabi niya, ang kanyang anak na si Beatriz ay halos hindi na maigalaw ang leeg dahil sa bigat ng mga nakasuot na alahas habang abala sa pagkuha ng mga litrato gamit ang pinakabagong modelo ng telepono. Si Yago, ang paboritong apo, ay mayabang na nagpapakita ng kanyang bagong laro sa mga anak ng mga maimpluwensyang panauhin, habang paminsan-minsan ay nanunumbat sa mga katulong na nagkakamali sa paghahanda. Nang marating ang rurok ng kasiyahan, tumayo si Candelaria sa isang maliit na entablado at kinuha ang mikropono. Ang tunog ng pagtahimik ng mga panauhin ay tila musika sa kanyang pandinig. Naglabas siya ng isang panyong may burda at nagsimulang magpunas ng mga luhang hindi naman talaga lumalabas sa kanyang mga mata. Mga kaibigan, mga kapitbahay, simula niya sa isang boses na puno ng huwad na lungkot. Alam ninyo kung gaano ko kamahal ang aking pamilya. Itinaguyod ko ang bahay na ito nang mag-isa matapos mawala ang aking anak na si Tadeo. Ngunit masakit sa isang ina na makita ang sariling manugang na nilalamon ng kasakiman at bisyo sa ibang bansa. Kinailangan kong gumawa ng isang mahirap na desisyon, ang ilayo ang aking mga apo sa masamang impluensya ng kanilang ina na umuwi rito upang sirain ang aming katahimikan. Pinili kong magdusa sa paninira niya, huwag lang mapahamak ang dangal ng mga Arguelles. Maraming mga panauhin ang tumango at nagbulungan ng pakikiramay. Ngunit sa isang madilim na sulok ng bakuran, si Mang Kiko at ang ilang mga manggagawa sa bukid ay nagpapalitan ng mga tinging puno ng pagdududa. Alam nila ang katotohanan sa likod ng mga dugo ang kamay ni Mireya at ang pagod na anyo ni Lazaro, ngunit ang takot sa kapangyarihan ni Candelaria ay tila isang busal sa kanilang mga bibig. Nanatili silang tahimik habang ang tunog ng masayang musika at tawanan ay patuloy na lumalamon sa katarungan. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, isang itim na sasakyan ang tahimik na huminto sa harap ng gate. Ang makina nito ay naglalabas ng isang mahinang ugong bago tuluyang namatay. Walang sino man sa loob ng party ang nakapansin sa presensya ng sasakyang ito. Sa loob ng sasakyan, nakatitig si Wency sa gate ng mansyon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na tapusin ang komedyang ito. Ngayon, tahimik na ang buhay natin. Muling wika ni Candelaria sa mikropono habang itinataas ang kanyang basong kristal na puno ng alak. Wala na ang mga salot na sisira sa ating kaligayahan. Cheers! Ngunit bago pa man magkadikit ang mga baso ng mga panauhin, isang malakas na tunog ng kumakalansing na bakal
ang bumasag sa kanta. Ang malaking gate na gawa sa makapal na bakal ay tila itinulak ng isang hindi nakikitang higante. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran, sapat na lakas upang mapatigil ang musika at mapatahimik ang lahat ng tawanan. Ang lahat ng paningin ay nabaling sa madilim na bukana ng gate. Isang makapal na usok mula sa ulan at hamog ang dahan-dahang humawi. At doon, isang figura ng babae ang unti-unting lumitaw. Ang bawat bulong at tawanan sa loob ng bakuran ay tila naputol ng isang matalim na gunting. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa mga mamahaling chandelier, dahan-dahang humakbang papasok si Wency. Hindi na siya ang babaeng basang-basa ng ulan, sugatan, at mukhang namamalimos na itinaboy ni Candelaria ilang araw lang ang nakalilipas. Sa halip, isang babaeng nag-uumapaw sa awtoridad at dignidad ang bumulaga sa kanila. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida na lalong nagpalitaw sa kanyang maputla ngunit determinadong mukha. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa, kundi nagdidikta ng hustisya. Ang marahas na pagbagsak ng kristal na baso mula sa nanginginig na kamay ni Candelaria ay lumikha ng libu-libong piraso ng bubog sa sahig, kasabay ng pagtalsik ng mapulang alak sa kanyang gintong bestida. Tila nakakita ng multo ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mapanuyang mukha ay biglang napalitan ng matinding takot na pilit niyang ikinukubli sa harap ng kanyang mga panauhin. Si Beatrice naman ay napabitaw sa kanyang telepono. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa labis na gulat habang pinagmamasdan ng hipag na akala niya ay mamatay na sa gutom sa kalsada. Hindi nag-iisa si Wency. Sa likuran niya, humakbang si Attorney Zorion Mercado. Ang kanyang tindig ay matikas. Suot ang isang dekalidad na Amerikana na nagpapakita ng kanyang katayuan bilang isa sa mga pinakamahusay na abogado sa bansa. Kasunod nila ang ilang mga lalaking nakauniporme na ang presensya ay sapat na upang patahimikin ang kahit na ang pinakamaingay na bisita sa party. Ang bawat hakbang ng mga takong ni Wency sa makintab na tile ng bakuran ay tila isang mabigat na pintig ng orasan na nagbabadyang tumama sa hating gabi. Walang pag-aalinlangang nilakad ni Wency ang distansya patungo sa entablado. Ang mga panauhin ay kusang tumatabi. Tila nahahati ang dagat sa kanyang harapan. Nang marating niya ang tapat ni Candelaria, hindi niya ito tiningnan ng may galit, kundi ng may matinding pait at pagkasuklam na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Dahan-dahan niyang inabot ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng biyenan. Ang malamig na haplos ng kanyang mga daliri sa balat ng matanda ay sapat na upang mapaurong si Candelaria ng ilang hakbang. Good evening, everyone! Simula ni Wency, ang kanyang boses ay malinaw, buo, at umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. I'm sorry to interrupt this expensive celebration, but I think it's only fair that I join the party since I'm the one who practically paid for every single drop of wine you're drinking tonight. Lumingon siya kay Candelaria. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat sa pagtitipon ninyo sa bahay ko. Gamit ang pera ko, Doña Candelaria. Napakaganda ng dekorasyon. Tamang-tama para sa isang huling pagtatanghal. Ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Ang mga panauhin ay nagsimulang magpalitan ng mga nagtatakang tingin. Si Candelaria, na pilit na binabawi ang kanyang boses, ay sumigaw sa abot ng kanyang makakaya. Bagaman halata ang panginginig dito. Wala kang hiyang babae ka. Paano ka nakapasok dito? Security! Palayasin ang baliw na ito. Ngunit walang security na lumapit. Sa halip, humakbang pasulong si Zorion. Inilapag ang isang itim na leather briefcase sa ibabaw ng lamesang puno ng pagkain. Ang tunog ng paglapag ng gamit ay tila isang hudyat ng digmaan. Hindi na kailangan ng security, Doña Candelaria.
Seryosong wika ni Zorion. Dahil ang mga kasama namin ay hindi narito para mag-party. Narito kami para magdala ng mga regalo na matagal mo nang iniiwasan. Dahan-dahang binuksan ni Zorion ang briefcase at ang tunog ng pagbukas ng lock ay tila isang babala na wala nang atrasan ang lahat ng ito. Isang makapal na dokumento ang kinuha niya na may kitang-kitang selyo ng korte at ng pamahalaan. Sa hudyat ni Attorney Zorion, ang malaking screen na nakakabit sa gitna ng hardin na kanina lang ay nagpapakita ng mga larawan ng pagkakawanggawa ni Candelaria ay biglang nagbago. Ang puting liwanag nito ay tila naging isang malupit na salamin na maglalantad sa madilim na katotohanan. Ang tunog ng pagpindot ni Zorion sa kanyang laptop ay naging simula ng pagguho ng mundo ng mga Arguelles. Unang lumitaw sa screen ang mahabang listahan ng mga bank transfer mula sa Italia. Nakatapat dito ang mga petsa at ang katumbas na halaga sa piso. Ngunit sa tabi nito, inilantad ni Zorion ang mga resibo ng luho ni Candelaria sa parehong mga petsa, mga mamahaling hiyas, mga out-of-town trip ni Beatrice, at mga invoice para sa pagpapatayo ng mansyong kinaroroonan nila ngayon. Ang bawat dokumento ay tila isang matalim na palaso na tumatama sa dibdib ng reputasyong pilit na binuo ni Candelaria. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang dambuhalang alon na unti-unting lumulunod sa matanda. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagpapahiya. Ang screen ay muling nagbago. Sa pagkakataong ito, ang mga larawan ay hindi na tungkol sa pera. Lumabas ang malalaking kuha ng dugo ang mga kamay ni Mireya habang naglalaba ang likod ni Lazaro na basang-basa ng pawis habang pasan ang sako ng bigas sa ilalim ng matirik na araw. At ang kanilang mga mukhang bakas ang matinding gutom. Ang bawat larawan ay sinundan ng mga medical certificate mula kay Nurse Talitha at mga obserbasyon mula kay Maestra Otilia. Ang nakabibinging katahimikan ng mga panauhin ay napalitan ng mga singhap ng pagkagimbal at pagkasuklam. Kasinungalingan yan! Inedit niyo ang mga yan! Sigaw ni Candelaria. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng nerbiyos. Humarap siya sa mga panauhin, pilit na hinahanap ang suporta ng mga kaibigang kanina lang ay tinitingala siya. Ginawa ko yon para turuan silang maging matatag. Pera ko ang nagpalaki sa asawa ni Wency. Utang na loob ninyo ang buhay niyo sa akin. Mga walang hiyang bata. Matapos ko kayong kupkupin. Dahan-dahang humakbang si Wency palapit sa biyanan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang magkatapat sila, tiningnan niya si Candelaria ng diretso sa mga mata. Ang lamig ng titig ni Wency ay sapat na upang mapatahimik ang nagwawalang matanda. Ang respeto ay kinikita, Candelaria. Hindi ito ninanakaw kasama ng dugo at pawis ng ibang tao. Mahinahon, ngunit madiing wika ni Wency. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. 100,000 piso, ang dugo at pawis ko buwan-buwan para masiguro na maayos ang buhay ng mga anak ko. Pero tira-tira lang ang pinapakain niyo sa kanila. Ginamit mo ang salitang utang na loob para itago ang iyong kasakiman. Sa gitna ng tensyon, biglang umiyak ng malakas si Yago, ang paboritong apo ni Candelaria. Dahil sa takot sa presensya ng mga pulis at sa galit na nakikita sa paligid, itinuro ng bata ang kanyang lola. Si Lola po. Si Lola po ang nag-utos na huwag silang pakainin kapag hindi sila nakatapos ng trabaho. Sinasaktan din po ni Tita Beatrice si Mireya kapag ayaw nitong maglaba. Huwag niyo po akong isama. Wala po akong ginagawa. Ang pagtatraidor na ito mula sa pinakamamahal niyang apo ang naging huling pako sa krus ni Candelaria. Napaurong ang matanda. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang lantang gulay na unti-unting natutuyo. Ang mga panauhin na dati ay sumasamba sa kanya ay nag-iwas ng tingin. Ang iba ay nagsimulang lumakad palabas. Ayaw nang madamay sa kahihiyang ito. Sa huling pagkakataon,
Inilabas ni Zorion ang isang papel na may matingkad na pulang selyo ng korte. Ito ang warrant of arrest para sa child abuse, grave abuse of authority, at estafa. Ang tunog ng pagbuka ng papel ay tila huling hudyat ng wakas ng paghahari ni Candelaria. Isang matunog na lapat ng bakal sa bakal ang narinig ng lahat ng ilabas ng pulis ang Kong Sowalo. Ang malamig na metal ay mabilis na ikinulong ang mga pulso ni Candelaria. Winawakasan ang bawat hibla ng kanyang kapangyarihan sa harap ng lahat ng taong niloko niya. Ang ingay ng pagdiriwang ay tuluyan ng napalitan ng isang nakabibinging hatol. Habang hinihigpitan ng pulis ang hawak sa mga braso ni Candelaria, ang matanda ay nagsimulang magwala. Ang kanyang dating maayos na buhok ay nagkagulo-gulo, at ang gintong bestida na simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila naging isang basahang sumasakal sa kanya. Sinubukan niyang lumingon sa mga panauhin, sa mga taong kanina lang ay binubusog niya ng mamahaling pagkain at alak upang makuha ang kanilang pabor. "Padre, tulungan niyo ako. Sabihin niyo sa kanila na mabuting tao ako." Sigaw ni Candelaria, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nakatingin sa kuraparoko ng kanilang bayan. Ngunit ang pari ay malungkot lamang na umiling at nag-iwas ng tingin. Dahan-dahang humakbang palayo sa liwanag ng entablado. Ang mga kapitbahay at kaibigang madalas tumanggap ng kanyang mga regalo ay tumalikod din. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng matinding hiya at pagkasuklam. Sa isang sandali, naramdaman ni Candelaria ang pinakamatinding uri ng lamig. Ang lamig ng pagiging mag-isa sa gitna ng maraming tao. Sa kabilang panig ng entablado, si Beatrice ay hindi na rin nakatiis. Ang kanyang takot na mawalan ng luho ay nauwi sa isang kahabag-habag na pagpapakitang tao. Mabilis siyang lumapit kay Wency at biglang lumuhod sa paanan nito. Ang kanyang mga luha ay mabilis na humulas sa kanyang makapal na makeup. "Ate Wency, patawarin mo ako. Napilitan lang ako. Si Mama ang nag-utos ng lahat. Sunod-sunuran lang ako sa kanya." Pagmamakaawa ni Beatrice, habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng bestida ni Wency. "Huwag mo akong ipakulong. Gagawin ko ang lahat. Magiging katulong niyo ako ni Lazaro. Basta huwag lang ito." Tiningnan ni Wency ang kanyang hipag ng may malalim na pait. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang paa, palayo sa pagkakahawak ni Beatrice, isang kilos na nagpapakita na wala ng puwang ang anumang negosasyon sa kanyang puso. Ang pagmamahal ay hindi nabibili, Beatrice, at ang pananakit sa mga bata ay hindi kailanman mababayaran ng pagiging katulong. Huli na ang lahat para sa iyong mga gawa-gawang luha. Dinala na ng mga pulis si Candelaria pababa ng entablado. Nang dumaan ang matanda sa tapat ni Wency, bigla itong natigilan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at tuluyan siyang napaluhod sa harap ng manugang na dati ay itinuring niyang basura. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay puno ng luhang dulot ng takot at pagsisisi. "Wency, maawa ka. Ako pa rin ang ina ni Tadeo." Hikbi ni Candelaria, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. "Patawarin mo ako alang-alang sa alaala ng anak ko." Yumukod ng kaunti si Wency upang mapantayan ang mukha ng matanda. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 1,000 tonelada. "Pinapatawad kita, Candelaria. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil gusto ko nang lumaya ang puso ko mula sa puot na itinanim mo. Pero ang pagpapatawad ay iba sa hustisya. Ang batas ay walang utang na loob at kailangan mong pagbayaran ang bawat patak ng luha at bawat latay na ibinigay mo sa mga anak ko. Doon mo mararanasan ang tunay na kahulugan ng disiplinang palagi mong ipinagmamalaki." Habang isinasakay si Candelaria sa sasakyan ng pulis, ang tunog ng pagsara ng pinto ng mobile ay tila huling lagtok ng kadena na kumakalas sa leeg ni Wency.
Sa dilim ng kalsada, nakita niya si Mang Kiko na nakatayo malapit sa gate. Ang matanda ay dahan-dahang nag-alis ng kanyang kupas na sombrerong rami at tumango kay Wency. Isang tahimik na pagkilala at paggalang sa isang inang nagtagumpay sa kanyang laban. Nang tuluyang lumayo ang sasakyan at nagsimula nang mag-alisan ang mga panauhin, tila biglang nawala ang lahat ng lakas ni Wency. Ang adrenaline na nagtulak sa kanya sa loob ng ilang araw ay biglang naglaho, pinalitan ng matinding pagod na nagpabigat sa kanyang mga talukap. Lilo ang kanyang mga hakbang at muntik na siyang mawalan ng balanse. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay sa semento, isang pares ng matitigas at mainit na braso ang sumalo sa kanya. Isinandal ni Zoryo ng ulo ni Wency sa kanyang dibdib. Hinahayaan ng babae na pansamantalang huminga at magpahinga. Ang bango ng kapa at ang mahinang tibok ng puso ng abogado ay naging tanging tunog na narinig ni Wency sa gitna ng naglalahong kaguluhan. Tapos na, Wency. Bulong ni Zorion, ang kanyang labi ay malapit sa sentido ng babae. Tapos na ang gabi. Bukas, gigising kayo ng mga bata sa isang mundong wala nang kinatatakutan. Nagising si Wency sa haplos ng mainit na sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanilang maliit na bahay sa Cabanatuan. Hindi katulad ng mga umaga niya sa Italia na amoy gamot at lamig. Ang hangin dito ay humahalimuyak sa bango ng bagong luto na pandesal at ang matamis na samyo ng kapeng barako. Ang katahimikan ng paligid ay hindi na nakabibingi. Sa halip, ito ay isang payapang musika na nagpapahiwatig na wala na silang dapat ikatakot. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa kabilang silid. Doon, nakita niya ang isang tanawing nagpuno sa kanyang puso ng hindi matatawarang kaligayahan. Si Lazaro ay seryosong nagbabasa ng isang makapal na aklat tungkol sa siyensya, habang si Mireya ay abalang-abala sa pagpipinta gamit ang kanyang bagong set ng watercolor. Ang mga pisngi ng mga bata ay muli nang nagkaroon ng kulay at ang kanilang mga mata ay wala na ang bakas ng takot na dati ay tila aninong sumusunod sa kanila. Nagsuot si Wency ng malinis na apron at nagsimulang kumilos sa kanilang maliit na kusina. Ito na ang simula ng LM Home Meals, isang munting negosyo ng mga lutong bahay na baon para sa mga estudyante at opisina sa paligid. Ang bawat hiwa niya ng bawang at sibuyas ay puno ng pag-asa. Hindi man siya muling yumaman ng mabilisan tulad ng dati, ang bawat sentimong kikitain niya ay bunga ng pagmamahal at ang pinakamahalaga sa lahat, hindi na niya kailangang iwanan ng kanyang mga anak upang mabuhay sila ng marangal. Habang maingat niyang inilalagay ang mga ulam sa mga lunchbox, isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Hindi nagtagal, isang marahang katok sa pintuan ang narinig. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Attorney Zorion na may dalang isang basket ng mga sariwang prutas at isang maliit na bungkos ng mga bulaklak na dilaw. Ang aga mo yata, Attorney, biro ni Wency habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Ayaw kong mahuli sa tikim ng unang batch ng LM Home Meals, sagot ni Zorion na may kasamang matamis ng ngiti. Hindi nag-atubili ang abogado, hinubad niya ang kanyang Amerikana, itinupi ang manggas ng kanyang polo at nagsimulang tumulong sa pag-ayos ng mga packaging tape. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, sabay nilang inabot ang isang kuul ng tape. Nagkadampi ang kanilang mga balat, isang mainit at kuryenteng pakiramdam na nagpatigil sa mundo ni Wency. Hindi inalis ni Zorion ang kanyang kamay. Sa halip, dahan-dahan niyang nilihis ang kanyang mga daliri upang hawakan ang kamay ni Wency ng may pagsuyo. Tinitigan niya ang babae ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng katapatan at pangakong hindi na muling bibitiw. Wency, marami na tayong pinagdaanan, mahinang sabi ni Zorion. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pwede ba akong maging parte
ng bagong buhay ninyo? Hindi bilang abogado, kundi bilang isang taong gustong mag-alaga sa inyong tatlo. Napangiti si Wency, isang ngangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Isinandal niya ang kanyang noo sa balikat ni Zorion at huminga ng malalim. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Ang sandaling iyon ay nabasag lamang nang tumakbo si Mireya patungo sa kanila. Dala ang kanyang natapos na painting. Ipinakita ng bata ang kanyang obra, isang drawing ng 4 na tao na masayang naglalakad sa ilalim ng bahagari. May isang lalaking matangkad na nakahawak sa kamay ng kanilang ina sa painting. Napangiti na lamang si Zorion at Wency habang pinagmamasdan ang munting pangarap ng bata. Ngunit ang kanilang katuwaan ay bahagyang naantala nang mapansin ni Wency ang isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng kanilang pinto. Tila kanina pa ito naroon. Lumakad siya at kinuha ito. Ang sobre ay walang selyo ng Koreo, ngunit ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Isang nanginginig at hirap na pagkakasulat ng kanyang pangalan. Galing ito sa loob ng kulungan. Dahan-dahang binuksan ni Wency ang sobre habang ang kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Isang maikling mensahe ang nakasulat sa loob na magbubukas ng isang katotohanang akala niya ay tapos na. Dahan-dahang binuksan ni Wency ang sulat sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang papel ay luma at may mga bakas ng mantsa. Tila dumaan sa maraming kamay bago nakarating sa kanya. Sa loob nito, ang sulat kamay ni Doña Candelaria ay hindi na ang mapagmataas at matalim na mga titik na dati ay nakikita ni Wency sa mga listahan ng utang. Ito ay nanginginig, halos hindi mabasa at puno ng mga bura. Isinalaysay ng matanda sa sulat ang kanyang kalagayan sa loob ng piitan, ang lamig ng semento, ang ingay ng mga taong hindi niya kauri, at ang pinakamasakit sa lahat, ang katotohanang kahit isang beses ay hindi siya dinalaw ni Beatriz. Ang anak na kanyang pinaglaanan ng lahat ng nakaw na yaman ay tuluyan na siyang tinalikuran matapos maubos ang pera at makuha ang bahagi ng ari-arian na hindi nabawi ng korte. Doon sa loob ng selda, sa gitna ng pag-iisa, natanto ni Candelaria na ang tunay na kapangyarihan ay hindi na susukat sa ginto, kundi sa katapatan ng mga taong nagmamahal sa iyo nang walang kapalit. Humihingi siya ng tawad, hindi upang makalaya, kundi upang mabawasan ang bigat na dumidikit sa kanyang kaluluwa bago siya tuluyang pumanaw. Huminga ng malalim si Wency at dahan-dahang itinupi ang papel. Wala na siyang naramdamang galit, wala na ring pait. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ng paglaya ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi niya binalak na bisitahin ang matanda, hindi dahil sa puot, kundi dahil alam niyang ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay tapos na. Ang pagpapatawad na ibinigay niya sa kanyang puso ay sapat na upang hindi na siya muling lumingon sa dilim. Inilagay niya ang sulat sa isang lumang kahon at itago ito sa pinakailalim ng cabinet. Isang paalala ng nakaraan na hindi na kailanman muling magbubukas. Lumipas ang 3 taon na tila isang mabilis na daloy ng malinis na tubig sa sapa. Isang hapon, sa gitna ng isang malawak na auditorium, nakatayo si Wency habang nakasuot ng isang disenteng bestidang asul. Ang kanyang buhok ay mahaba na uli, makintab at maayos na nakalaylay sa kanyang balikat. Sa kanyang tabi, nakatayo si Zorion. Ang kanyang kamay ay matatag na nakapatong sa balikat ni Wency, nagbibigay ng tahimik na suporta na naging pundasyon ng kanilang bagong pamilya. Our valedictorian for this school year, Lazaro Salcedo Arguelles. Ang masigabong palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ngunit para kay Wency, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na puno ng dangal. Umakyat si Lazaro sa entablado. Isang matangkad, malusog at matalinong binata na. Nang tanggapin niya ang kanyang diploma, hindi siya tumingin sa madla. Ang kanyang mga mata ay diretso sa kanyang ina.
Ang tagumpay na ito ay hindi para sa akin. Panimula ni Lazaro sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng paninindigan. Para ito sa isang inang hindi sumuko nang itaboy kami sa putikan. Para sa isang inang nagtrabaho ng libu-libong milya ang layo para lang magkaroon kami ng kinabukasan at bumalik para bawiin kami sa gitna ng unos. Ma, salamat dahil tinuruan mo kaming ang tunay na utang na loob ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal na handang magsakripisyo. Sa gitna ng katuwaan, naramdaman ni Wency ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang palad. Si Mireya, na ngayon ay isang mahusay na batang pintor, ay nakangiti sa kanya habang may hawak na isang buke ng mga bulaklak. Ang bawat haplos ng hangin sa kanilang mga muka ay tila isang bulong ng pasasalamat mula sa kalangitan. Natutunan ni Wency na ang buhay ay parang isang sugat, masakit sa simula, mahapdi habang naghihilom, ngunit sa huli ay nagiiwan ng isang peklat na nagsisilbing medalya ng katatagan. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbuo ng isang bagong tahanan kung saan ang bawat miyembro ay pinapahalagahan at nirerespeto. Ang kanyang pakikipaglaban ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat inang OFFW na nagtitiis sa hirap para sa pamilya. Habang naglalakad ang apat palabas ng auditorium, sina Wency, Zorion, Lazaro at Mireya, ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kanilang dinadaanan. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Wala na ang mga kadena ng kasakiman. Ang tanging natira ay ang init ng pag-ibig at ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa at tunay na kaligayahan. Sa huling pagkakataon, lumingon si Wency sa langit at bumulong ng isang pasasalamat. Ang kanyang puso ay ganap ng hilom. Handa nang yakapin ang bawat sandali ng buhay na itinayo niya mula sa mga pira-pirasong pangarap.